Guro, Formasyong nagpapatay ng immortal? Puksain ng mga immortal at sirain ng mga Diyos. Ikaw, Moer, ako ang naging dahilan kung bakit nadamay ka. makasama kang mamatay? Ako Moer ay walang pagsisisi. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ko hahayaang mamatay ka rito. Guro, Ang simpleng formasyong nagpapatay ng immortal? Hindi tayo nito kayang bihagin at patayin. Pagbasag ng ginintuang elixir. At sisirain ng primal spirit ang formasyon. Guro, huwag. Ako'y nabuhay ngunit wala ka pa noon. Ngayon ikay narito na ngunit ako na may matanda na. Moer, mabuhay kang mabuti para sa akin. Guro, Guro, Guro. Guro? Nasaan ako? Hindi ba ako nasa loob ng formasyong nagpapatay ng immortal? Guro, ayos ka lang. Aray ko? Ang ulo ko? Ano bang nangyayari dito? Ina, natatakot ako. Xiao Xiao, huwag kang matakot. Maestro, ayos ka lang ba? Asawa ko, kasalanan ko ang lahat. Kung gusto mong manakit, ako na lang ang saktan mo. Wala itong kinalaman sa anak natin. Asawa? Ikaw ang asawa ko. Siya ang anak ko? Chenmo, ngayon itatatwa mo na rin ba ang sarili mong anak? Hindi. Hindi ako yan. Naubos mo na ang lahat ng pera sa sugal? Ibinenta mo pa ang kotse at bahay? Ngayon, dahil lang sa munting mana na bigay sa akin, itinatatwa mo na ang sarili mong anak? Ang tigas ng puso mo. Nag-reincarnate ba ako? At nag-reincarnate pa ako sa katawan ng isang lalaking abusado? Maestro, hayaan mong magpaliwanag ako. Tumayo ka muna. Hindi kita gustong saktan. Ako? Tatay, wag mo na po ulit saktan si Ina. Tatay, wag mo na po ulit saktan si nanay. Si Sao Sao, susunod na po ako sa inyo, lalaba at magluluto po ako. Kaya, hayaan niyo na po muna kami ni nanay. Xiao, tumayo ka na. Huwag mong saktan ng bata. Ako na lang ang saktan mo. Si Xiao Xiao ay may malubhang sakit at hindi niya kayang masaktan. Paano ako napunta sa katawan ng ganyang tao? Hindi lang siya walang silbi. Sinasaktan pa niya ang sarili niyang asawa at anak. Hindi siya tao. Mahal, huwag kang mag-alala. Hindi ko na kayo sasaktan pang muli. Dati akong walang kwenta. Pangako ko, mula ngayon magbabago na ako ng tuluyan at magpapakabuti. Totoo ba ang sinasabi mo? Oo, siyempre totoo. Mahal, Xiao, huwag kayong mag-alala. Dati akong parang hayop, hindi lang ako lulong sa sugal. Sinasaktan ko pa kayong dalawa. Mula ngayon, iiwanan ko na lahat ng masasamang bisyo at magkakasama tayong mamuhay ng maayos. Tatay, totoo bang hindi mo nasasaktan kami ni nanay at mapapakain mo na kami ng busog? Pangako ko, mula ngayon, magsisikap akong kumita. Kung sakaling mangahas akong magkamali ulit, sana ako'y tamaan ng kidlat at hindi na magkaroon ng magandang katapusan. Tatay, Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Asawa ko, anong nangyayari sa'yo? Chenmo, hindi pa ba kita kilala? Huling beses pagkatapos mo sabihin iyan, hindi mo lang kami sinaktan ng anak ko, ibinenta mo pa ang bahay. Sabihin mo, ano na naman ang gusto mong ibenta ngayon? Gusto mo ba talagang ibenta kaming mag-ina bago ka pa makontento? Kahit gaano pa ako kasamang tao, hindi ko maibebenta ang sarili kong asawa at anak. Iniisip mo na naman ang aking dote, o hindi ba? Ako? Asawa ko, makinig ka muna sa paliwanag ko. Huwag kang lumapit. Wala na tayong pera sa bahay. Kailangan pang mag-aral ni Xiao Xiao. Kung magtatangkaan mong galawin ang dote ko, magpapakamatay ako sa harapan mo. Ibaba mo muna ang kutsilyo. Maniwala ka na ulit sa akin, pwede ba? Dahil sa paniniwala ko sa iyo, napangasawa kita, kaya ako humantong sa ganitong sitwasyon ngayon. Chenmo, sawa na ako sa kahirapan na ito. Asawa ko, ngayon, taus-puso na akong nagsisisi. Maniwala ka sa akin sa huling pagkakataon. Mula ngayon, hindi na ako magsusugal. Mula ngayon, magsisikap na akong kumita ng pera para mabigyan kita ng magandang buhay. Pera lang naman iyan, marami akong pera. Chinge, kung magkano man ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Jiangzo, anong ginagawa mo rito? Ano bang magagawa ko? Siyempre, nandito ako para tulungan ka. Talaga bang may ganyan kang kabaitan? Sino sa buong Qiancheng ang hindi nakakaalam na baliw ako sa iyo? Hindi ko talaga matiis na makita kang nakikipagsama pa rin kay Chenmo na walang silbi. Kaya, nandito ako para bigyan ka ng pera. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Nagkausap na kami ng asawa mo. Dadalhin ko ang pera sa inyo, pero kailangan mo akong samahan. Chenmo, wala kang hiya, asawa mo ako? Talaga bang planong ibenta ako sa ibang lalaki? Ako?
3 milyong piso yon. Hindi na mabayaran ng walang silbi na yan. Kaya lumapit siya para magmakaawa sa akin. Tanga talaga ako. Naniniwala pa rin ako sa lalaking tulad mo. Chingge, magkaiba kami. Kung sasamahan mo ako, ikaw na ang little madam ng Junk Corporation. Mag-aalala ka pa ba sa maliit na halaga ng pera? Pangako, aalagaan kitang mabuti. Ang tao ko, maglakas loob kang hawakan? Chenmo, pirmahan na namin ang kontrata. Malinaw na nakasulat sa kasulatan. Gusto mo na bang umatras? Hindi ko na gagawin ang transaksyong ito. Kunin mo na ang pera mo at umalis ka. Hindi ikaw ang magdedesisyon niyan. Dinala ko na ang pera. Gusto mo man o hindi, sasama siya sa akin ngayon. Sumugod kayo. Chenmo, naglakas loob kang sakta ng tauhan ko. Nagpapahanap ka ng kamatayan. Kung may manghihipo lang sa asawa ko, ikaw ang susunod. Chenmo, huwag mong isiping dahil may alam ka lang, kahit kaunting kaalaman lang sa pakikipaglaban, hindi ka na magbabayad ng utang. Pagkatapos ng 3 araw, kung hindi mo pa rin mabayaran ang 3 milyong ito, maghintay ka na mabali ang iyong mga binti sa mga nagpautang. Huwag mo na iyong alalahanin. Hindi ako mahihirapan sa ganyang kaliit na halaga. 3 milyon iyon. Akala mo ba 300 piso lang iyan kadaling hanapin? Ano lang ang 3 milyon? Bigyan mo ako ng 3 araw? Ibabalik ko sa iyo ng 10 beses. Ano? Napakaangas ng salita mo. Sige, bibigyan kita ng 3 araw. Naku, baka pagkatapos ng 3 araw, luluhod ka at magmamakaawa sa akin at ipagbili mo ang asawa mo sa akin. Tara na. Chenmo, saan tayo kukuha ng ganyang kalaking pera? Gusto mo ba akong patayin sa pag-aalala? Asawa ko, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa utang na yan. Magtatrabaho ako ng husto simula ngayon para mabigyan ko kayo ng magandang buhay ng anak natin. Ako ay ang dakilang Immortal Emperor na muling isinilang. Paano ako bibigyan ng problema ng 3 milyong piso lang? Halika na! Bakit ka nakatunganga dyan? Kumain na kayo agad! Gusto ba ni Xiao Xiao ng karne? Gusto ko. E di bakit hindi mo pa kinakain agad? Baka lumamig pa iyan. 6 na buwan nang hindi kumakain si Xiao ng karne. Gusto kong itabi para kainin ng paunti-unti. Noong nakaraang buhay, hindi ko naprotektahan ang aking guro. Sa muling pagsilang na ito, hinayaan ko pa ring danasin ng aking guro at anak ang ganitong kahirapan. Para akong wala sa sarili. Gusto mo ba, Xiao Xiao, na may karne tayo sa bawat kainan? Opo. Simula ngayon, sisiguraduhin ni tatay na si Xiao Xiao ay may masarap na pagkain sa bawat kainan. Hindi ko nahahayaan pa na danasin ninyo ang ganitong hirap. Halika, kumain na kayo. Asawa ko, anong ginagawa mo? Gusto mo ba tayong samantalahin kapag nagiging pabaya tayo para ibenta ulit tayo at ipagpusta ang pera? Chenmo, sa tuwing ginagawa mo ito, kapag kaunti lang ang ipinakita kong kabaitan, mas malaking gulo ang ginagawa mo? Mahal, manalig ka ulit sa akin. Kayo ng anak natin ay kumain lang ng mabuti sa bahay. Dadalhin ko talaga ang pera pabalik sa iyo. Hay nako, umalis ka na. Walang trabaho rito para sa iyo. Ang boss namin ay si Lolo Su, ang pinakamayamang tao sa Qiancheng. Kahit sinong hilahin mo sa Wanhao Hotel, nag-graduate sa mga kilalang universidad yan. Ikaw, para maging tagalinis dito, hindi ka sapat na kwalipikado. Kayo. Mamaya darating ang lahat ng matataas na tao sa Qiancheng para batiin si Lolo Su. Ang mga taong tulad mo, mabuti pang umalis ka na para hindi ka makahawa ng kahirapan sa aming Wanhao Hotel. Ha ha ha. Talaga namang kahit ang bayani ay nalulugmok sa kakulangan ng pera. Ako, isang marangal na emperor ng immortalidad, hindi man lang makakita ng ganitong kaliit na halaga? Aray, dali, dali. Sinasalubong namin ang pinuno ng pamilya Su. Pera. Hindi ba't kusang dumating lang ito sa pintuan ko? Ngayon ang kaarawan ni Lolo Su. Kaming lahat na empleyado ng Marriott Hotel, binabati si Lolo Su ng mahaba at masaganang buhay habang buhay. Mabuti, 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 may puso kayong lahat. Mahaba. Masaganang buhay? Sa tingin ko, hindi na siya aabot ng 3 araw. Sino ka? At bakit ka nagsasabi ng kung ano-ano rito? Hindi ako nagsisinungaling. Malapit nang mamatay ang matandang ito. Ikaw, Walang hiya. Alam mo ba kung sino si Lolo Su? Siya ang pinakamayaman sa lungsod ng Qiancheng. Ang pinuno ng pamilya Su. Lumuhod ka at magmakaawa ngayon. Baka sakaling patawarin pa ang buhay mo. Pinapayuhan kitang maging magalang ka sa akin. Baka, mamaya ay mailigtas ko pa ang buhay niya. sa kaarawan ng lolo ko, patuloy kang nagsasalita ng walang galang.
Kunin siya. Ano ang ibig mong sabihin? May tagong sakit ba ako at hindi na ako magtatagal? Hindi naman sa ganoon. Pero may inaway kang makapangyarihan kamakailan. Nagbago na ang kapalaran mo at sa mga susunod na araw ay magiging malas ka. Lubos na malas. Nagsasabi ka lang ng kung ano-ano. Kung hindi ka naniniwala sa akin, sa loob ng ilang araw, ang inyong kumpanyang Sue ay haharap sa malaking sakuna. Bigyan mo ako ng 10 bilyon at ililigtas ko ang buhay mo. Bigyan mo ako ng 100 bilyon, ililigtas ko ang buhay mo. Akala ko ba may problema ka sa utak at naglakas loob kang gumawa ng gulo sa teritoryo ng pamilya Sue. Kaya pala nagpapakahirap ka talagang manggulo para lang makakuha ng pera. Hala. Mahinahon po kayo, Binibini. Sa tingin ko itong batang ito ay tinanggihan lang sa pag-a-apply ng trabaho, kaya nagtanim ng sama ng loob at naglakas loob na magsalita ng sumpa. Palalabasin ko siya agad. Bata, hindi ka pa ba aalis? Kapag naglabas ka pa ng masamang salita, ingat ka at baka putulin ko ang mga binti mo. Masamang salita, ang pamilya Sue ay walang nangyayaring maganda nitong mga nakaraang araw. Sunod-sunod ang mga sakuna. At bigla pang nagkaroon ng iba't ibang sakit ang mga miyembro ng pamilya. Kaya sila'y may karamdaman. Tama bang sinasabi ko? Ito. Hindi naman lihim ang mga bagay na ito. Kung may balak kang mag-imbestiga, malalaman mo rin. Ang pamilya Sue ay sinasalot ng malas nitong mga nakaraang araw. Ngunit hindi naman ako naniniwala sa isang manloloko na tulad mo. Bata, kaarawan ko ngayon. Hindi ako dapat magkasugat, hindi kita papatulan. Kung hindi ka pa aalis, ipapapatay kita sa Kian City. Papa, huwag kang maniwala kung ayaw mo. Ngayon, kung papaalisin mo ako, magiging mahirap na ang hilingin na bumalik ako. Magiging mahirap na iyon. Huwag mong sabihing 100 bilyon. Kahit ibigay nyo pa ng kusa ang Sue Group, hindi pa rin kita ililigtas. Napaka-arugante. Kung wala ako para protektahan, ang pamilya Sue ay tiyak na mapupuksa ang buong angkan. Isang karaniwang manloloko lang. Kung hindi ka pa aalis, ang pamilya Sumuna ang puputol sa inyong angkan. Kung hindi ka pa aalis, uunahin kong lipulin ang buong angkan mo ang pamilya Sue. Wala kang nakita. Kung hindi pa siya aalis, bugbugin niyo siya hanggang mamatay para mapanood ng mga taga Kian Cheng na mayayaman na dumalo sa aking kaarawan. Opo, sige po. Sa tingin ko, matandang Sue, huwag na kayong magalit ng ganyan. Baka kumalat ang malas at maging malas ka at may masamang mangyari sa iyo ngayong gabi. Nangangahas ka pang isumpa ang aking lolo. Tawagin ng mga tao, palabasin niyo siya. Sandali! Hindi nyo na kailangan akong paalisin. Aalis ako mag-isa. Pagsisisihan mo ito. Isang basura. Nangangahas na sumpain ang pamilya Sue. Kung hindi lang dahil kaarawan ng lolo ngayon at masama ang dugo, ipapakita ko talaga sa kanya ang kinabukasan niya. Tama na. Mamaya, darating ang lahat ng mayayaman ng Kian Cheng. Huwag tayong magpatawa sa kanila. Opo. Binubuhay ko kayo sa ang pamilya Sue. Hindi para wala lang kayong ginagawa. Bantayan nyo ng maigi ang pintuan. Kung may makapasok ulit na ganyang manloloko, kukunin ko ang buhay nyo. Magpakita kayo ng lakas. Sa susunod na makakita kayo ng ganyang manloloko, patayin nyo kaagad, ako ang bahala. Dali, tunay na may sumasabotahe sa ang pamilya Sue. Dali, tawagin nyo pabalik ang dalubhasa. Dali. Mama! Ay, Xiao Xiao. Xiao Xiao, gumising ka. Huwag mo namang takutin si Mama. Xiao Xiao, huwag kang matakot. Dadalhin na kita ni Mama sa ospital. Doktor! Doktor, iligtas niyo ang anak ko. Doktor! Doktor? Bakit ka nagmamadali? Pumila ka. Ang anak ko ay biglang nagkasakit. Hindi na aabot mamaya. Nakikiusap ako, iligtas niyo siya. Oh, hindi ba ikaw si Binibining Shen? Gusto mo siyang iligtas ko? Pwede naman. Pero, kaya mo bang bayaran ang bayarin sa ospital na ito? Sabi ng asawa ko, kikita siya ng pera. Kikita sa lamesa ng sugalan. Sino sa buong Kiancheng ang hindi nakakaalam? Si Chen Mo ay isa lang talagang walang kwentang tamad. Ang hintayin siyang magpadala ng pera para sa anak mo, sa tingin ko, kahit mamatay pa ang anak mo, hindi niya madadala ang pera. Sabi ng asawa ko, makukuha niya talaga ang pera. Nakikiusap ako, iligtas niyo muna ang anak ko. Nasaan ang pera? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin dinadala rito? Sa tingin ko, nasa sugalan na siya ngayon, hindi ba? Siguro kahit ang pambili ng kabaong para sa anak mo, ay natalo na niya lahat, tama?
Ikaw? Anong ikaw? Ginang Shen, kapag humihingi ka ng tulong, magpakita ka naman ng tamang pag-uugali. Ang pagliligtas sa kanya, hindi naman imposible. Pero, Anong gusto mong gawin? Ginang Shen, itong katawan, itong mukha, sakto lang para pambayad sa gamutan. Tigil. Huwag mo akong hawakan. Kung hindi para sa sarili mo, dapat isipin mo ang anak mo. Anong mapapala niya sa pagsama sa inutil na yon? Ni pambayad sa ospital, hindi niya kayang ibigay. May 30,000 piso, 300,000 dito sa card na ito. Sapat na pambayad sa gamutan ng anak mo. Kung sasamahan mo ako ng isang gabi lang, kaya kong ipagamot siya ng pinakamagaling na doktor dito sa aming ospital. Itong deal na ito, sa anong anggulo man tingnan, ikaw ang malaking panalo rito. Huwag mo akong hawakan. Mamatay na ako. Pero hindi ako sasama sa hayop na katulad mo. Ayaw mo sa madaliang paraan, kaya pahihirapan kita. Kung hindi ka makakabayad ngayon, hintayin mong mamatay ang anak mo sa sakit. Xiao Xiao. Pwede mo pa akong pakiusapan ngayon, hindi pa huli ang lahat. Gusto kong makita ang dating mayabang na Ginang Shen. Lumuhod sa harapan ko kung ano ang magiging itsura. Ha 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 ha. Sige, luluhod ako. Ha 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 ha. Sige, luluhod ako. Ako na ang magbabayad ng bayarin sa ospital. Chen mo? Aking tangang ate, umaasa ka pa rin ba sa walang silbing iyon? Shen Quan, anong ginagawa mo rito? Siyempre nandito ako para tulungan ka. Ate ko pa rin kita. Hindi ko hahayaang magkasakit kayo ni Xiao Xiao at hindi makakuha ng panggamot at mamatay sa lansangan, hindi ba? Walang hiya ka. Hindi ka pa ba mag-aayos ng doktor para gamutin siya? Kung may mangyaring masama sa pamangkin ko, kukunin ko ang buhay mo. Ay, si Mr. Shen pala. Iipunin ko agad ang mga pinakamagaling na doktor sa ospital at operahan siya kaagad. Ate, tingnan mo ang sarili mo. Hindi ka nakinig sa amin noon. Nagpakasal ka sa isang mayamang pamilya pero pinili mong sumama sa hamak na si Chen Mo. Ngayon, ano na? Kung hindi ako dumating sa tamang oras ngayon, baka si Xiao Xiao, wala kang magawa kundi tingnan siyang mamatay sa sakit. Nasaan si Chen Mo? Ang sarili niyang anak ay halos mamatay na sa sakit. Hindi pa rin ba magpapakita ang tatay na iyon? Sabi niya umalis siya para kumita ng pera. Tatawagan ko siya ngayon? Sa tingin ko, matagal na niyang naubos ang lahat ng pera at nahihiyang bumalik. Ate, mas mabuting makipagdiborsyo ka na sa ganyang klaseng walang hiya at magpakasal ulit. Sige. Didiborsyo ako. Xiao Xiao. Mahal, anong nangyari kay Xiao Xiao? May mukha ka pa bang magtanong? Nagkaroon ng matinding sakit si Xiao Xiao. Nasaan ka? Tumaya ka na naman, hindi ba? Hindi ako tumaya. Lumabas ako para kumita ng pera. Nasaan ang pera? Ako, Hindi talaga ako dapat nagtiwala sa iyo. Chen Mo, maghiwalay na tayo. mahal, paniwalaan mo akong muli. Sa loob ng 3 araw, magbibigay ang Su Group ng 10 bilyon. Su Group? 10 bilyon? Sila ang pinakamayaman sa Qiancheng? Paano kanila makikilala? Chen Mo, ang tagal na kitang kilala, wala ka talagang pagbabago. Ang galing mo sa pagmamayabang ay lalo pang gumagaling. Mahal ko. Sino ang mahal mo? Mahal, Tigilan mo! Chen Mo, sawang-sawa na ako sa buhay na ito. Kailangan nating maghiwalay ngayon. Teka muna. Young Master Chen. Young Master Chen. Naghanda ang pamilya Su ng 10 billion US dollars. Pakiusap, tulungan niyo po ang aming pamilya Su. 10 bilyon? Chen Xiao, anong nangyayari sa lolo ko? sinabi ko na, mayroon kayong nasaktan na mataas na tao sa pamilya ninyong Su. May nagpapataw sa inyo ng sumpa ng Yansheng para ibahin ang inyong kapalaran, kaya sunod-sunod ang inyong kamalasan hanggang sa tuluyang mamamatay. Sino ba talaga ang taong iyon na nagtangkang gumawa ng matinding masama sa pamilya naming Su? Kung hindi dahil sa payo mo, Chen Xiao, baka inakala namin hanggang sa kamatayan na kami ay sadyang minamalas at hindi swerte. Naniniwala ka na ba ngayon? Noon, ako ay walang alam at nasaktan ko pa kayo, Chen Xiao. Kung hindi ka pa kontento, Chen Xiao, ang buhay ni Yue ay handa kong ibigay. Basta't sana ikaw, Chen Xiao, ay maging mapagbigay at iligtas mo ang lolo ko. Wala namang halaga ang buhay mo? Bakit ko pa kukunin iyan? Kung pagagalingin ko ang lolo mo, ang bayad. Ang pamilya kong Su ay handang magbigay ng 10 bilyong piso pa at pumili ka ng gusto mong mansyon sa Qiancheng. Pangako iyan. Lolo. Lolo, ayos lang po ba kayo? Maraming salamat po sa inyong tulong. Masyadong maaga pa para magpasalamat? Ang kalahati ng katawan ng matanda ay nasa bingit pa ng kamatayan.
Masyado pang maaga para magpasalamat. Halos nasa bingit pa ng kamatayan ng matandang Ginoo. Binatang Chen, ano ang ibig mong sabihin? Pinapayuhan ko kayong isipin kung sino ang inyong kagalit at kung sino ang gustong sumira sa pamilya Su kung hindi ninyo siya matutukoy. Ang taong nasa likod nito ay tiyak na muling gagawa ng masama, hindi ninyo ito maiiwasan. Ito, Kung may itinatago ang matandang Ginoo, huwag na lang ninyong sabihin. Ngunit kung may mangyayaring masama ulit, hindi na ako ang sisisihin ninyo. huwag kang umalis. Binatang Chen. Binatang Chen, hindi sa ayaw naming sabihin, kundi sa totoo lang, ang pamilya Su ang pinakamayamang pamilya sa Qiancheng. Sa pagnenegosyo, walang hindi nagagalit sa ibang tao. Napakarami ng taong gustong mamatay kami. Talagang napakarami. Sa ngayon, hindi ko talaga mahulaan kung sino ang sasalakay sa amin. Binatang Chen, ang nasa likod nito ay may masasamang pamamaraan. Wala na ba kaming magagawa para maiwasan ito? Ang sumpa na ito, kailangan ito ng koneksyon. Kaya simula ngayon, dapat maging maingat kayo sa lahat ng inyong kinakain at ginagamit. Hanggat hindi ninyo napapatay ang salarin, ang kapalaran ng pamilya Su ninyo ay nakasabit sa talim ng kutsilyo. Ngunit Ngunit ang mga susunod na pangyayari, wala na akong kinalaman doon. Ibigay nyo na muna ang perang ipinangako ninyo sa akin. Teka lang, Binatang Chen, kailangan natin itong pag-usapan ng maayos. Baka naman nagbago ang isip mo at ayaw mo nang magbayad. Nagbibiro lang po kayo, Ginoong Chen. Ang halagang ito ay para sa aming pamilya Su. Wala lang ito. Parang patak lang ng ulan sa dagat. Kung gayon, ibigay mo na ang pera. Huwag po kayong magmadali, Ginoong Chen. Tiyak na ibibigay namin ang pera, ngunit gusto ko sanang makipag-usap sa inyo ulit tungkol sa isa pang transaksyon. Anong transaksyon? Ginoong Chen, ang pamilya Su ay dinaya ng mga masasamang tao at ang kanilang paraan ay napakatuso. Hindi kami makahanda. Kayo ay may pambihirang kakayahan. Ginoong Chen, kung mananatili kayo sa aming pamilya Su at poprotektahan ninyo kami, hindi na namin kailangang mag-alala pa tungkol sa ganitong bagay. Ako at si Yuer. Ginoong Chen, hanggat mananatili ka sa pamilya Su, maluluhong kotse at mansyon ay hindi problema. Kahit anong gusto mo, kayang ibigay ng pamilya Su. Kahit ako pa ang gusto mo, pwede rin. Ikaw? Hindi na kailangan. Sapat na sa akin ang perang ito. Ikaw, Uuwi na ako para hanapin ang asawa ko. Paalam. Lolo, anong gagawin natin? Magpadala ka agad ng mga tao para alamin kung sino talaga ang gustong umatake sa pamilya Su. Halungkatin ang lahat ng sulok at hanapin ninyo siya. Shen Qingge, 3 araw na ang lumipas. Handa na ba ang pera? Young Master Jiang, kakatapos lang ng operasyon ng anak ko. Maaari ba? Tigilan mo na yan. Sasabihin ko sa iyo, kung hindi mo pa rin mababayaran ang pera ngayon, mamamatay kayo mag-ina rito. Young Master Jiang, hinihiling ko na bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Gaano pa karaming oras ang ibibigay ko sa iyo? 10 araw? Kalahating buwan? Kaya mo pa bang bayaran? Iniwan na nga kayong mag-ina ng wala mong asawa at tumakas na. Sabi ni Chen mo, tiyak na ibabalik niya ang pera sa pagkakataong ito. Katawa-tawa. Kahit pa nakahiram siya ng pera, hindi ba't nagsusugal na siya ngayon? Hindi ka pa ba nagigising sa katotohanan? Basta sumama ka sa akin, magiging valid pa rin ang kasunduan natin noon. Marami akong pera. Hindi mo na kailangang mag-alala pa tungkol sa bayarin sa ospital at matrikula ng anak mo. Ang pagsama sa akin ay tulad ng isang marangyang buhay. Hindi ba mas mabuti kaysa sa pagsunod sa wala mong asawa? Anong gagawin mo? Huwag kang lumapit. Huwag kang matakot. Basta maging masunurin ka at pagsilbihan mo ako ng maayos, hindi mo na kailangang bayaran ng pera na ito. Chen mo, naglakas loob kang saktan ako. Asawa ko. Chen mo, naglakas loob kang saktan ako. Sinaktan ko ang tulad mong salot na gumagawa ng lahat ng kasamaan. Kapag hinawakan mo pa ang asawa ko kahit isang daliri, kukunin ko ang buhay mo. Bago ka magyabang, ibigay mo muna sa akin ang utang mo. Kung hindi mo mababayaran ngayon, babaliin ko ang iyong mga binti. Ano bang halaga ng perang iyan? Bibigyan kita ng 10 beses niyan. Saan mo nakuha ang ganyang karaming pera? Baka ninakaw mo ha? Huwag mo na iyong alalahanin, kunin mo ang pera at umalis ka na. Chen mo, hindi pa iyan sapat na pera. Jiang Zhao, ano ang ibig mong sabihin dyan? Ang perang ito ay pambayad sa kaunting utang mo? Sobrang-sobra pa iyan. Ay, sapat naman talaga iyan pambayad sa utang. Pero sa tagal ng utang ninyo sa akin, hindi ba dapat dodoblehin ang interes?
Jiang Zhao, sinasadya mo kaming pahirapan. At ano naman kung pinapahirapan ko kayo? Ngayon, kung gagawin ninyo ang transaksyong ito, iwanan ng pera at isasama ko ang tao. Kung hindi, mawawalan ka ng asawa at pera. Jiang Zhou, nagpapahamak ka sa sarili mo. Ay, natakot ako. Mamaya, siguraduhin mong bigyan mo siya ng hininga para makita niya mismo kung paano ang kanyang asawa ay magiging akin. Ha 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 ha. Sige, kumilos na kayo. Kayo ay mga sunod-sunuran. Tumutulong sa taong yan na si Jiang sa kanyang paggawa ng kasamaan. Oras na para matikman ninyo ang aral. Ha 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 ha. Gusto ko ang mga taong tulad mo na walang masyadong kakayahan pero malaki ang bunganga. Ang isang walang silbi ay may karapatan pang turuan ng mga tauhan ko. Sugurin niya siya. Chen mo, naglakas loob kang sakta ng mga tao ko. Gusto mo bang mamatay? Hindi lang sila ang sasaktan ko, pati ikaw. Ikaw, Anong ikaw? Ikaw ay puno ng kasamaan, paulit-ulit mong inapi ang asawa ko. Karapat dapat kang masaktan. naglalaro ka ng apoy. Mali ako. Mali ako. Hindi ko na po uulitin. Pakiusap. Patawarin mo ako ngayon. Paano ang utang? Anong utang? Wala nang ganoon. Wala namang promissory note. Paano magkakaroon ng utang? Kunin niyo ang pera. Wala nang utang, palalampasin kita sa pagkakataong ito. Kapag naglakas loob ka pang guluhin ang asawa ko, agad kitang pupugutan ng ulo. Hindi ka pa aalis dyan? Aalis na ako. Aalis na ako. Walang kwenta? Walang kwenta. Chen mo, hintayin mo ako. Shen Kingge, sa akin ka rin mapupunta. Darating ang araw, ikaw mismo ang maghahatid sa akin sa aking mansyon. Mahal, pinayagan mo lang siyang umalis. Paano kung bumalik siya para maghiganti? Huwag kang mag-alala, kahit bigyan mo pa siya ng 100 lakas ng loob. Hindi siya magtatangkang gumawa niyan. Alam mo namang malaki ang negosyo ni Jiang Zhou at hindi siya nagpapalampas ng pagkakamali. Talagang naperwisyo na natin siya ngayon? Ano na lang ang gagawin natin? Magtiwala ka. Nandito lang ako. Ha? Teka, paanong nakilala mo ang panganay na anak ng pamilya Su at saan galing ang mga perang iyon? Baka naman. Sobra ka namang mag-isip. Niligtas ko ang matandang Su ng pamilya Su. Iyon ang pasasalamat nila sa akin. May ganyan ka palang kakayahan? Marami pang kakayahan ng asawa mo Mahal, pinagtiisan niyo akong kasama noon. Mula ngayon, sisiguraduhin kong mabibigyan ko kayo ng magandang buhay. Basta't magbabago ka, tayo'y mamumuhay ng masaya bilang isang pamilya. Hindi ako natatakot kahit gaano pa kahirap o kapagod. Hindi man 100, pero 80 beses mo na atang narinig yan, hindi ba? Naniniwala ka pa ba sa kanya? Shen Quan, bakit ka nandito? Siyempre, susunduin ko ang ate ko para umuwi. Nang magpakasal kami ni Chinge, matagal na kaming hindi nakikipag-ugnayan sa inyong pamilya, Shen. Ngayon, gusto mo siyang ibalik? Kung hindi lang sana nabulag ang ate ko at nagkagusto sa iyo, paano kami makikipaghiwalay sa kanya? Isa pa, pumayag na ang ate ko na magdiborsyo, kaya mananatili siyang miyembro ng pamilya Shen. Hindi ko hahayaang dalhin mo siya. Hindi mo iyan kontrolado. Kung ikaw ay walang ambisyon, okay lang, pero nagkasugal ka at ipinagbili mo pa ang bahay. Kung hindi namin siya kukunin ngayon, hayaan na lang ba naming mamatay ang ate ko sa iyong mga kamay? Ikaw? Anong ikaw? Nagsasabi ba ako ng mali? Isang taong nagsugal hanggang sa wala ng matirang bahay. Uminom lang ng alak, sinasaktan na ang sarili niyang asawa at anak. Isa kang walang kuwentang tao. Ako? Nagbago na ako ngayon. Sisiguraduhin kong hindi na sila maghihirap. Kung maaasahan ka, pati baboy, aakyat sa puno. Palagi mo lang yan sinasabi. Pero hindi ba't babalik ka ulit sa masamang gawi? Ate, sumama ka na sa akin umuwi. Sinabi na ni Lola, pagkatapos mong makipagdiborsyo sa walang kwentang ito, ipakikilala ka namin sa isang kilalang mayaman dito sa lungsod. Sa tingin ko, iyan ang tunay niyong layunin. Ipagbili lang siya sa isang mayamang pamilya. Paano mo nasabing ibinebenta? Iniisip ko ang kaligayahan ng ate ko. Alam ko na kung bakit napakabait mo at dinala mo ako pabalik sa pamilya Shen. Tinuturing mo pala akong tuntungan ng pamilya Shen para umangat sa mataas na lipunan. Ate, para sa iyo ring ito. Anong maganda sa pagsama sa ganyang basura? Si Ginoong Jiang mismo ang tumawag sa akin. Hanggat ibigay ka namin. Ibibigay niya ang kontrata na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Siguradong uunlad ang pamilya Shen. Si Jiang Zhou na naman, ang hayop na iyon. Karapat-dapat ba ang isang basura na magkomento tungkol kay Ginoong Jiang? Siya ang aming gintong itlog ng pamilya Shen. Ate, kung mapapakasal ka, ikaw na ang nobya ng batang Panginoon ng pamilya Jiang. Hindi mo na kailangan mag-alala sa yaman at luho. Hindi ba mas maganda iyon kaysa sa pagsama sa basurang ito? Lahat ng sinabi mo ay tila makatwiran, pero gusto mo lang akong itulak sa apoy ng pamilya Jiang. Apoy?
Ang pagsama sa basurang ito ang matatawag na pagtalon sa apoy, di ba? Kung sasama ka kay Ginoong Jiang, at least magiging mayaman ka at may kapangyarihan. Anong meron sa pagsama sa kanya? Anbitawan mo ako. Binigyan na kita ng magandang pakikitungo, pero nagmamalaki ka pa. May anak ka na nga sa iba. Bakit ka pa nagpapanggap na banal sa harap ko? Ang kikitain mo sa isang gabi na kasama si Ginoong Jiang ay hindi kikitain ng basurang ito sa buong buhay niya. Sumama ka sa akin! Sumama ka sa akin! Shen Quan, kung mangahas ka pang mag-isip ng masama sa asawa ko, babaliin ko ang binti mo. Huwag mo ngang tawaging asawa ng ganyan kadikit. Ngayong gabi, ihahatid ko siya sa kama ni Young Master Jiang. Pagkatapos niyan, magiging Young Madam siya ng pamilyang Jiang. Pinapayuhan kitang pirmahan na ang kasunduan sa diborsyo. Huwag mong pigilan ang kapatid ko na umangat sa buhay. Tumahimik ka. Chen mo, naglakas loob kang saktan ako. Kapatid niya ako sa dugo. Nang gamitin ninyo siya para sa inyong kapangyarihan at ambisyon, hindi ninyo inisip na siya ang kapatid mo sa dugo. Dahil na rin kay Chingge, palalampasin kita ngayon. Umalis ka na. Maaari akong umalis, ngunit kailangan niyang sumama sa akin ngayon. Ang kasal ninyo ni Young Master Jiang ay personal na pinangakuan ng matandang ginang. Kung hindi ka pumayag, sinasaktan mo ang mukha ng matandang ginang. Shen Qingje, sasama ka ba sa akin o hindi? Pinapayuhan kitang kalimutan mo na ang balak mo. Buhay man ako ay kay Chen mo. Patay man ako ang kaluluwa niya. Imposibleng magpakasal ako sa iba. Maayos kitang kinausap, ngunit tinatanggihan mo ang kabaitan. Kapag ang matandang ginang na mismo ang naghanap sa'yo, hindi na siya magiging kasing dali kong kausapin. Hindi na niya kailangang hanapin ako. Ako na mismo ang pupunta sa kanya. Sabihin mo, magkano ang kailangan mo para layuan si Chingge? Ang pagiging mapilit mo, hindi ba para lang makakuha ka ng mas maraming pera? Magbigay ka ng presyo. Sa pinakamababa, mga 25 milyong piso siguro. Chen mo, ano itong ginagawa mo? Ako ang asawa mo, hindi ako gamit para pagkakitaan mo. Tingnan mo kung anong klaseng tao ang nahanap mo. Ang sinasabi mong pag-ibig na mas mahalaga pa sa ginto, hindi pala mas mahalaga kaysa sa 25 milyong piso. Makinig ka na lang sa akin. Magpakasal ka kay Young Master Jiang. Pirmahan mo lang ang kasunduan na ito at makukuha mo agad ang pera. Haiz, Lola Matriarch? Sa tingin ko, nagkakamali ka tungkol sa akin. Hindi ko naman sinabing gusto ko ang pera mo. Anong ibig mong sabihin dyan? Chen mo, kanina ay napagkasunduan na natin. Balak mo bang bawiin ang sinabi mo? Bakit ko naman babawiin? Ang ganitong klasing bagay, lubos ko itong inaasam. Chen mo, talagang nagkamali ako sa pagtitiwala sa iyo? Bibigyan kita ng 40 milyong piso. Mula ngayon, lumayo ka na kay Chingge. Chen mo, naglakas loob kang lokohin ako? Lao Tai Jun, hindi ba pera lang ang gusto mo? Kung magkano ang binigay sa iyo ni Jiang, sa hinaharap bibigyan kita ng 10 beses, 100 beses. Kahit sino ay kayang magmayabang. Ang ganda ng iyong mga sinabi, huwag mong isiping kasing tanga ako ni Shen Chingge na maniniwala sa iyo. Dahil, alang sa sinabi mo, isang walang kuwentang tao na puro pagliliwaliw lang ang alam. Paano mo matatalo si Young Master Jiang? Lao Tai Jun, ngayong tinanggap mo na ang pera, mula ngayon, huwag mo nang pag-interesan ang asawa ko. Hindi ako pumayag. Ang perang ito na ang bayad mo. Sa taon-taong paninirahan mo ng libre sa aming pamilya Shen, ikaw, kailangan mo pa ring umalis. Lao Tai-jun, ikaw. Bakit? Mali ba ang sinabi ko? Sa loob ng mga taong ito, siya ay nakikipag-aksaya ng panahon, kasama ang kaniyang mga walang kuwentang kaibigan o kaya'y nagsusugal. Kung hindi ko siya tinutulungan, matagal na siyang nagutom at namatay sa kalsada. Ang pera na ito ay magsisilbing kabayaran niya sa pamilya Shen. Tulong? Lao Tai-jun? Simula nang ikinasal ako kay Chen mo, hindi mo ako binigyan ng ni isang sentimo. Nang ipanganak ko si Xiao Xiaoxi, lumuhod ako at nagmakaawa sa iyo sa loob ng 3 oras. 500 lang ang ipinahiram mo sa akin. Iyon ba ang tinatawag mong tulong? Bakit hindi? Tsaka, ilang taon na ang nakalipas. Sa dami ng tubo na naipon, napakamura na nga para sa kaniya ang bayaran lang ng 5 milyong piso, pinalad pa siya. Ito ay napagdesisyonan na. Chingge, magpaganda ka ng husto. At magkakasama tayo mamaya sa gabi bilang isang pamilya. Pumapayag akong pumunta, pero kailangan ding sumama ng asawa ko. Ang isang ampon, karapat-dapat ba? Dahil pinakasalan ko siya ay parte na ng pamilya Shen, bakit hindi siya makakapunta? Ngayong gabi, kailangan mong makipagpalagayan ng loob kay Young Master Jiang. Bakit mo isasama ang walang kwentang ito? Para guluhin lang niya tayo? Lola, hindi pa kami nagdidiborsyo ni Chingge. Hindi ba't magdidiborsyo rin kayo sa lalong madaling panahon?
Chingge, magpaganda ka ng husto at samahan mo siyang Master Jiang ngayong gabi. Kung hindi sasama si Chen Mo, hindi rin ako pupunta. Lola, pinapayuhan kitang tigilan na ang pagsasayang ng iyong pagod. Hindi ako kailanman magpapakasal ulit kay Jiang Zhao. Ikaw, pwede rin siyang sumama. Hayaang makita niya kung gaano kalaki ang agwat nang walang kwentang ito kumpara kay Young Master Jiang. Ampon, ngayon, nagpareserba tayo sa pinakamalaking Marriott Hotel ng Qiancheng para makita mo ang kapangyarihan ni Young Master Jiang. Hoy, anong ginagawa ninyo? Ang aming Marriott Grand Hotel ay tumatanggap lang ng mga VIP guest. Kung wala kayong membership, hindi kayo papayagang pumasok. Hindi ito lugar na basta-basta na lang pinapapasok ang kahit sino. Hoy! Pumunta kami sa inyong hotel. Nagbabayad kami. Bakit ganyan ang ugali mo? Maraming tao ang gustong magbigay ng pera sa aming One Hao Grand Hotel. Pero, karamihan sa kanila, wala man lang silang karapatang magbigay ng pera. Kami ay mga Shen mula sa Qiancheng, mga tanyag na pamilya. Pupunta kami sa inyong hotel para kumain. Hindi pa ba kami karapat-dapat? Mga Shen? Isang maliit na pamilya. Bakit hindi ko man lang narinig iyan? Hahaha. Nangangahas kang insultuhin ang aming pamilya, Shen. Ano ngayon kung ininsulto ko kayo? Ito ay pag-aari ng pinakamayamang tao sa Qiancheng, si Lolo Su. Wala akong pakialam kung sino kayo. Walang miyembro, bawal pumasok. Su? Pamilya Su? Tama. Pinapayuhan ko kayo. Umalis na kayo agad. Ang huling taong gumawa ng gulo sa hotel namin, nawala na sa Qiancheng. Aalis na kami. Paano mo ginawa ang mga bagay-bagay? Naglakas loob kang papuntahin si Jiang Xiaobei dito. Hindi ko ito napag-isipan ng mabuti. Hinihiling ko sa inyo, Young Master Jiang. Ayos lang. Maari tayong maghanap ng ibang lugar. Basta't nandyan si Chingge, kahit saan ay pwede. Hayaan mo akong sumubok. Isang basura, may lakas ng loob pa siyang magsalita ng walang katuturan. Ikaw, Chen Mo, hindi pa ba sapat ang kahihiyan natin ngayon, ha? Tumigil ka na! Manugang, gusto mo bang pagtawanan ng lahat ang pamilya Shen? Shen Chingge, tingnan mo ang magaling na manugang na nahanap mo. Huwag na kayong magsalita. asawa, ang sabi nila, kilala ko ang mayaman na ito, baka bigyan niya ako ng kaunting paggalang. Ha 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 ha. Kahit ang pamilya Jiang ay hindi nangangahas magsalita ng ganyang kayabang, napakakapal talaga ng mukha ng manugang na ito. Ano bang akala mo sa sarili mo? Inakala mo bang sugalan mo lang itong mayaman? Bigyan ka ng paggalang? Baka nga wala kang karapatang lumuhod at dilaan ang sapatos ng Su Corporation. Maghintay ka lang. Matandang Su, gusto ko sanang humingi ng pabor sa inyo. Nagpapanggap? Mag-ingat ka at baka maputol ang dila mo sa sobrang kayabangan. Ako na lang ang tingnan ninyo. Ako ang panganay na binata ng Jiang Corporation. Kahit papaano, kailangan akong bigyan ng respeto ng Su Corporation. Kailangan pa rin nating hilingin na kumilos si Ginoong Jiang. Hello? Tio, i-book mo ako sa One Hao Hotel. Teka, manatili muna kayo. Tumawag mismo si Matandang Su kanina. Maari na kayong pumasok. Ang bilis, hindi ko inasahan na napakataas pala ng kanilang efficiency. Ang Marriott Hotel na ito ay tumatanggap lamang ng mga bisitang may asset na 100 bilyon. Baka hindi ako makatulong diyan. Kayo nga po, ang bilis ninyo kaming naasikaso. Si Matandang Su na mismo ang nag-book ng kwarto para sa amin. Ano? Hindi pa ako. Matagal ko nang sinabi, kahit pa ang pamilya Su, kailangan pa rin nilang bigyan ng pabor ang pamilya Jiang. Mas may kakayahan talaga si Batang Jiang. Hindi tulad ng ibang tao, puro lang kayabangan. Ako ang humingi ng tulong kay Matandang Su. Walang silbi. Naglalakas loob ka pa na agawin ang karangalan ni Batang Jiang. Totoong ako ang... Kapag nagpatuloy ka sa pagsasalita ng walang kapararakan, lumabas ka sa pamilya, Shen. Nakita mo ba, ate? Ang lalaking hinanap mo, hindi man lang karapat-dapat na mag-ayos ng sapatos para kay Batang Jiang. Chingge, may oras pa para harapin ang katotohanan. Ang posisyon ng batang ginang ng pamilya Jiang ay palaging nakalaan para sa'yo. Kayong lahat? Bakit hindi ka pa umalis? Huwag kang humarang sa paningin ni Batang Jiang dito. Batang Jiang, pumasok na po kayo. Ay, paumanhin? Kung hindi papasok si Batang Chen, baka hindi kayong lahat makapasok. Ji Chen. Sinong Ji Chen? Ji Chen. Aba, pasensya na at hindi ko kayo nakilala. Hindi ko kayo nakita. Aba, tuloy po kayo sa loob. Chen Mo, wala siyang silbi. Nagkakamali kayo, di ba? Walang kuwentang tao. Oh, Ji Chen. Sabi ng aming amo, kayo ang aming VIP dito sa One Hao Hotel. Simula ngayon, kahit kailan nyo gustong bumalik maaari, may nakareserba na laging lugar para sa inyo. Ito ba ang black card ng One Hao Hotel? Tama.
Sabi ni Ginoong Su, basta't dumating kayo, ang lahat ng inyong gastusin ay babayaran ng ang mga Su. G. Chen, nagreserba na kami ng pinakamarangyang kwarto para sa inyo. Tuloy po kayo sa loob. Ito, hindi ito posible. Hanapin mo ang amo ninyo. Linawin mo ito. Maliwanag na ito ay dahil sa pamilyang Jiang. Kaya kami binigyan ng lugar. Anong pamilyang Jiang? Hindi pa namin naririnig yan. Malinaw na sinabi ng aming amo. Si Chen Mo, si Ji Chen. Hindi ito posible. Siguradong may mali. Si Chen Mo ay walang kwentang tao lang. Manahimik ka na. Ang kalabanin si Gi Chen ay parang kinalaban nyo na rin ang mga Su. Ako? Manugang na lalaki? Paano mo nakilala ang pinakamayaman sa Qiancheng, si Ginoong Su? May utang na loob lang siya sa akin. Napakawalang hiya mong manugang. Walang hiya kang manugang. Ginang, ano po bang ginagawa ninyo? Kung hindi dahil kay Chen mo, hindi tayo makakakuha ng silid sa Marriott Hotel? At sinasaktan mo pa siya? Ibig mong sabihin tama pa siya, ganoon ba? Malaking utang na loob ang ipinakita ng pamilya Su sa atin. At sinayang lang niya ito rito. Isa siyang walang kuwenta at walang pananaw. Ikaw! Anong ikaw? Kung ginamit natin ng maayos ang utang na loob na iyon, maaaring makasali na tayo sa mga tanyag at mayayaman. Ganyang kagandang pagkakataon, sinayang mo lang. Hindi na kita pwedeng saktan, ganoon ba? Ang tanging laman ng isip ni Ginang ay pera at kapangyarihan. Wala na siyang natitirang konsensiya. Manugang, naglakas loob ka pang murahin ako? Ang isang manugang ay naglakas loob na maging sobrang mapangahas. Ginang, malinaw na hindi kanya iginagalang. Walang hiya kang manugang. Palayasin agad ang manugang na ito. Palayasin siya sa pamilya Shen. Ginang! Manahimik. Hindi siya dapat manatili rito. Ngayong gabi, magpapakasal ka kay binatang Jiang. Hindi ako papayag. Hindi ka na makakatanggi. Kunin siya, mga tao. Ngayong gabi, pagkatapos mong mapakasal sa kanya, tingnan natin kung paano ka pa makakatanggi. Chen mo, takbo. Huwag kang tatakbo, bilisan ninyo at hulihin siya pabalik. Saan ka patatakbo? Mamayang gabi na ikakasal kayo? Tingnan natin kung paano mo pahahayaan. Nagpapakamatay ka! Bata, sinabi ng wala ka na hindi ka pa rin umaamin, hindi mo man lang mapangalagaan ang asawa mo. Tsingge, pinapayuhan kitang sumunod na lang ng mabuti. Kung hindi, Shen Quan, naglakas loob kang saktan ako. Ayaw na ba ninyong mabuhay? Lola Reyna, Mahal, huwag kang mag-alala. Papanoorin mo ang isang magandang palabas. Huwag kayong lumapit. Ako ang nakatatandang young master ng Jiang family. Kapag ginalaw ninyo ako, ang Shen Corporation ay tiyak na babagsak. Tingin ko gusto talaga ninyong mamatay. Mukhang nabaliw na si Lola Reyna. Baka hindi ka na niya marinig. Bilis, hulihin ninyo sila. Hulihin ninyo sila. Chen Mo, bakit ako lang ang hinuhuli nila at hindi ikaw? Paano ko malalaman iyon? Maaring gusto ka talaga ng matandang Ginang, kaya gusto ka nilang hulihin. Hiho, hindi ba isa itong palabas na magkasama ninyong ginawa? Young Master Jiang, labis mo naman akong inaapi. Sa puso ng matandang Ginang, ikaw ang palaging magaling na manugang ng pamilya Shen. Paanong sasaktan ka niya? Aray ko, nababaliw na ang matandang Ginang, pati ang anak niya baliw na rin. Hindi kaya ang pamilya Shen ay... Ano? Young Master Jiang, ayos ka lang ba? Huwag kang lumapit. Ano ang gusto mong gawin? Ano pa ba ang magagawa ko? Nag-aalala lang ako sa sugat ni Young Master Jiang. Sabi ng matandang Ginang, kapag nagdiborsyo na kami ni Chen Mo, ikaw na ang magiging akin. Paano ko hahayaang masaktan ka? Hoy, huwag kang lumapit! Isang pamilya ng mga baliw, gusto pa ring pumasok sa malaking pintuan ng pamilya Jiang. Managinip na lang kayo. Asawa ko, ayos lang kaya sila? Naubusan lang sila ng lakas? Makabawi sila sa loob ng 2 araw. Mahal ko, uwi na tayo. Lola matanda! Lola matanda, ayos ka lang ba? Dali, umalis na tayo. Xiao Xiao, masarap ba? Masarap, tatay. Makakain pa ba ulit si Xiao Xiao ng ganito kasarap na pagkain? Mula ngayon, araw-araw kang pakakainin ni tatay ng ganito kasarap para ikaw ang maging pinakamaligayang bata sa buong mundo. Tatay, totoo po ba ang sinasabi niyo? Oo naman. Hindi mo ba pinagkakatiwalaan si tatay? Nagkakatiwala? Nagkakatiwala si Xiao Xiao kay tatay o kayang gawin ang sinabi? Guro, muling isinilang.
Sa pagkakataong ito, aalagaan ko kayong mabuti. Hindi na ako papayag na apihin pa kayo. Kumain ka muna diyan. Tatawagin ko si nanay. Asawa ko. Asawa ko. Lola, ayos lang po ba kayo? Hoy, ikaw na walang kwenta, bilisan mo! Heis, ang lola ay labis na napagod at sobrang naubos ang kanyang dugo at enerhiya na nagdulot ng paglala ng kanyang sakit. Kailangan ninyong madali ang salinan ng dugo at operahan. Kung hindi, hindi na magtatagal ang inyong buhay. Ano? Aray! Aray! Lola, huwag po kayong magalit. Kapag kayo'y nagalit, uulanan ang inyong dugo at enerhiya at ang sakit na ito ay lalo lamang lalala. Bakit nangyari ito? Lola, ang kalusugan ninyo ay laging maayos. Bakit bigla na lang kayong nagkasakit? Hindi ba dahil lang sa manugang na iyon? Kung hindi niya ako paulit-ulit na sinasaktan ng damdamin, paano ako magiging ganito? Ang hangal na iyon na walang nagagawang tama at laging nagdudulot ng gulo. Lola, lubusan na nating na-insulto siyang Master Jiang. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ano pa bang magagawa? Ngayon, ang pamilya Jiang ay umiiwas na sa atin. Hehehe, Lola, may isang paraan ako na kung saan ay maaari nating parusahan ang walang kuwentang tiyan mo na iyon at maaari ring gamutin ang inyong sakit. 2 ibon sa isang bato. Anong paraan? Hehehe, pareho po kayo ni Xiao Xiao ng blood type. Kaya hayaan nating kunin ang lahat ng kanyang dugo para ipanggamot sa inyo. Walang hiya. Gusto mo akong gumamit ng dugo niya? Lola, hindi ko po ito napag-isipan ng mabuti. Siya po ay apo ninyo. Ako'y nagdadalawang isip. Anong apo? Anak lang siya ng isang walang kuwenta. Gamitin ang dugo niya, natatakot akong dungisan lang ang dugo ng ating Shen. Tama po si Lola. Ngunit, kung pakakawalan lang natin ang batang iyon, talaga pong hindi ko matatanggap. Kung hindi lang dahil kay Chen mo na humadlang, matagal na sana tayo nakasampa sa pamilya Jiang. Ngayon, ang nangyari, hindi lang nawalan ng pag-asa ang pag-iisang dibdib ng Jiang Shen. Pati na rin inilagay tayo ng walang kuwentang ito sa gulo kay Young Master Jiang. Kung hindi natin siya bibigyan ng leksyon, hindi ako matatahimik. Lola, kailangan na po nating magdesisyon agad. Ang inyong sakit, hindi po iyan pwedeng ipagpaliban. Kailangan ko bang salinan ng maruming dugo na iyon? Ito po ay pansamantalang solusyon lamang. Lola, para sa inyong buhay, magtiis na lang po muna tayo. Wala na akong ibang pagpipilian. Dalhin mo rito agad ang babaeng iyon. Sisipsipin ko ang lahat ng dugo niya. Opo, sige. Chen mo, ipapaalam ko sa iyo ang kapalit ng pag-away sa pamilya Shen. Lola, Sino ang lola mo? Isang walang kuwenta. Karapat dapat ba siyang maging bahagi ng pamilya Shen? Lola, gusto nang umuwi ni Xiao Xiao. Umuwi? Sa tingin ko, hindi ka na makakauwi pa. Kung may sisisihin ka, sisihin mo ang tatay mong walang kwenta. Dahil sa gulo na ginawa niya, ikaw ang magdurusa sa kahihinatnan nito. Tito, pakawalan mo na si Xiao Xiao, pwede ba? Natatakot si Xiao Xiao. Umalis ka! Ang dumi mo! Hindi pa ba kayo nagdudugo para operahan ang matandang ginang? Opo. Huwag kang lalapit. Darating ang tatay ko para iligtas ako. Bitawan mo ako. Huwag ka nang magpumiglas. Baka mamaya manginginig ang kamay ko. At masaksak ka, hindi iyon maganda. Tatay, bilisan mo. Iligtas mo si Xiao Xiao. Matriarka, naubos na ang dugo. Natatakot ako na hindi na siya magtatagal. Ito lang ang dinukot na dugo, pero wala na? Wala siyang silbi. Kung hindi lang para sa sakit ko, ang dugo ng ganitong tao, hindi ko gagamitin. Ay, ang makapag-alay ng dugo para sa matriarka ay karangalan niya. Kung namatay siya, edi namatay na ay Tiampi. Sinira ni Chen mo ang plano ko. Ngayon, dapat niya ring tikman ang pait ng pagkasira ng pamilya. Humanda na kayo. Sige po.
Matriarka, paano po siya? Paano po siya tatratuhin? Iyan lang ang maliit na bagay. Kailangan pa bang ituro ko sa iyo? Itapon niyo siya. Huwag niyong dumihan ang lupain ng pamilya Shen. Bakit kayo nakatunganga? Dali! Itapon niyo siya palabas! Kaya... Chen Mo! Pamilya Shen, naghahanap kayo ng kamatayan. Ikaw na mapangahas na manugang, naglakas loob na pasukin ang pamilya Shen. Kung hindi ako dumating, mamamatay ang anak ko sa kamay ninyo at hindi ko man lang malalaman. Xiao Xiao, ayos lang ba si Xiao Xiao? Lola Matriarka, ito ang sarili mong apo? Paano mo nagawang saktan siya ng ganyan? Anong apo? Isa lang siyang kahihiyan sa pamilya Shen. Tama! Kung hindi dahil sa basura na ito na nag-anak sa walang kwentang batang yan, lahat ng mayayamang tao sa lungsod ng Kian, hindi ba't kami ang mamimili? Dahil sa kanya, matagal na sana kaming naging nangungunang pamilya. Gusto pa nga naming mas maaga siyang mamatay. Tsaka, ang dugo niya ay makakapagpagaling sa Lola Matriarka. Karangalan niya yon. Lola Matriarka? Para sa iyo ba, ang dugo ng sarili mong kamag-anak ay isa lang sangkap na panggamot? Ang sama-sama ng mga puso ninyo, daranas kayo ng parusa ng langit. Parusa ng langit? Hahaha. Ang Diyos ay nasa panig ng mga mayayaman. Kung hindi, ang buhay ng anak mo hindi mapuputol sa aking kamay. Kahit pa may parusa ng langit, hindi yan tatama sa akin. Kung gayon, sa araw na ito, ipapatupad ko ang hustisya ng langit, pupuksain ko kayong lahat, kayong mga hayop na walang puso at konsensya. Manugang na lalaki, ang lakas ng loob mo. Ang pumayag akong gamitin ang dugo ng anak mo ay isang karangalan para sa kanya. Ipinanganak kaming kabilang sa mataas na lipunan. Wala namang halaga ang buhay ng anak mo. Ang makapagpagaling sa nakatagong sakit ni Lola, iyon ay isang malaking biyaya na nakuha niya sa kanyang nakaraang buhay. Lumuhod kayo ngayon at magmakaawa para sa kapatawaran. Baka sakaling iligtas ko pa ang buhay ninyo. Sino ka ba sa tingin mo para maghasik ng lagim dito sa pamilya Shen? Ikaw ang dapat mamatay. Kunin siya, hulihin ninyo siya. Paano nangyari iyon? Lola, maging ang mabangis na tigre ay hindi kumakain ng sarili nitong anak, nagawa mong pinsalain ang sarili mong apong babae para lang sa sarili mong pansariling pagnanasa. Chen Mo, ano ang balak mong gawin? Ano ang gagawin ko? Siyempre, aayusin ko ang karumal-dumal na inisip ninyong mga mayayaman. Chen mo, nagkamali ako. Hindi lang ako nakapag-isip ng maayos. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Hindi ko naguguluhin pa ang pamilya ninyo. Paulit-ulit akong nagparaya, pero ang kapalit ay ang walang katapusang panggugulo ninyo. Kung ako ang aapiin, tiniis ko. Ngunit sinumang maglakas loob na saktan ang aking asawa at anak, mamamatay kayong lahat. Sinumang nangahas manakit sa aking asawa at anak ay mamamatay. Chen Mo, bayaw! Wala akong kinalaman dito. Lahat ito ay ideya ng matandang lola. Kahabagan mo na ang buhay ko. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa iyo? Maraming beses ko nang pinayuhan ng matandang lola na ang paraang ito ay lubhang hindi makatao, ngunit ayaw niyang makinig. May lakas ka pa ng loob na magdahilan. Malamang ikaw ang nagbigay ng ideya sa matandang lola. Bayaw, nagkakamali ka. Kapatid ko ito. Si Xiao Xiao ay pamangkin ko. Kahit gaano pa ako kasamang tao, hindi ko magagawang saktan siya. Ate, pakiusapan mo na rin ako. Ako ang iyong kapatid. Kadugo mo. Hindi mo ako pwedeng hayaang mamatay. Noong sinasaktan mo ang anak ko, naisip mo ba na tayo ay kadugo? Ito siya, ang nag-udyok sa matandang lola. Sabi niya kailangan daw ng dugo ng kamag-anak para lang gumaling ang tagong sakit ng matandang lola. Naloko lang din ako. Ako? Ikaw na naman. Hindi pa ako nakakaganti sa pag-insulto mo sa akin dati? At ngayon, naghanap ka pa ng pagkakataon para maghiganti? Sinasaktan ang anak ko. Hindi ako, wala akong ginawa. Sinumang uminsulto sa aking asawa at anak ay dapat parusahan. Ikaw na. Kuya, talagang nagkamali ako. Hindi ko na po uulitin. Patawarin niyo na po ako sa pagkakataong ito. Pangako ko, sa buong buhay ko, hindi na ako magpapakita sa inyo. Dinamihan ko lang po ang inyong paningin. Dahil lang sa nagsisisi ka, hahayaan kitang makalusot. Umalis ka na agad sa Qiancheng. Kapag binalak mo pang manggulo sa asawa at anak ko, gagawin kitang abo.
Mahal, kumusta na si Xiao Xiao? Huwag kang mag-alala. Ayos na si Xiao Xiao. Kasalanan ko dahil hindi ko siya nabantayan. Pinayagan kong kunin ni Lola si Xiao Xiao. Dahilan para muntik na siyang... Ayos lang. Ayos lang. Naayos na ang pamilya Shen. Simula ngayon, wala nang mga api sa inyo. Mula ngayon, tayong tatlo, mamumuhay ng mapayapa. Miss, may masamang nangyari. Miss, may masamang nangyari. May malaking problema. Ano? Basura, hindi mo pa rin mahanap ang nagsumpa sa Su family. Ano pa ang silbi ninyo sa akin? Lolo, wag ninyong hayaang masira ang inyong kalusugan dahil sa galit. Hindi ito dapat madaliin. Hay, ang Su family ay nasa bingit ng kamatayan. Paano ako hindi mag-aalala? Ang kalaban ay gumawa ng masamang paraan. Kung hindi dahil sa tulong ni Chen Xiao, matagal nang nawasak ang Su family. Kung hindi tayo kaagad makakaisip ng solusyon, natatakot ako na hindi magtatagal, muli silang gagawa ng masama. At mas matindi at mas malupit pa. At mas mahirap pang mapigilan. Lolo, kahit na hindi ko pa, nahanap kung sino ang salarin. May mga kakaibang bagay akong natuklasan nitong mga nakaraang araw. Anong kakaibang bagay? Ang mga kilalang mayayaman sa Qiancheng, nitong mga panahong ito, hindi ko alam kung bakit. Lahat sila ay nakaranas ng ilang kakaibang pangyayari. Ang iba ay walang tigil ang kamalasan. Ang iba ay biglang nagkasakit at marami ring aksidente. Ang mga ito ay tila katulad ng naranasan natin dati. Sa ngayon, sa 5 malalaking pamilya sa Qiancheng, maliban sa Su family, ang natira ay patay na o baliw na. Isa na lang ang natitira. Ang Gu family. Gawa mo itong katarantaduhan. Lolo? Wala akong apo na katulad mo. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para isagawa ang masamang sumpa. Hindi bale kung nabigo sa pamilya Su. Nitong mga nakaraang araw, kung hindi ka lang sana palihim na gumugulo, ang mga walang kwentang iyon sa pamilya Su ay patay na sana sa aking mga kamay. Ako. Ang mga humahadlang ay nasolusyonan ko na. Ang pamilya Gu ay hindi magtatagal at magiging makapangyarihang angkan ng Qiantang City. Dahil sa iyo sa walang kwentang ito, hindi ka lang hindi tumulong, naglakas loob ka pang gumawa ng gulo ng palihim. Lolo? Ang lahat ng ito ay masasamang sining. Darating ang panahon na mananakit sila lalo na ang gumawa nito. Masamang sining? Sinasabi ko sa iyo, hanggat matutulungan niya akong maabot ang aking hangarin, ang maging pinakamayaman sa Qiantang City, ito ay banal na sining. Lolo? Marami na po kayong kamay na nabahiran ng dugo? Kung magpapatuloy pa ito, magdurusa po kayo ng karmang masama. Mas mabuti na tumigil na kayo ng maaga. Tama na. Ilang buhay lang, natakot ka na. Bibigyan kita ng huling pagkakataon, agad na patayin ang pamilya Su. Ako. Ang humadlang sa akin ay mamamatay? Kahit na sarili ko pang apo, walang eksepsyon. Opo. Tulungan niyo ako. Tulong. Mayroon. May nagbabalak na masama sa akin. Nitong mga nakaraang araw, ang mga nasa gilid na sangay ng pamilyang Su ay patuloy na sinasalakay, malinaw na gusto ng Anggu na tuluyan na kaming ubusin. Ang pamilyang Gu ay talagang kasing sama ng masamang espiritu. Natatakot ako na hindi na magtatagal. Bago nila abutin ang pamilyang Su. Matagal na kaming magkakilala ni Gu Chengde, pero hindi ko man lang napansin ang kanyang pagiging mapagbalat kayo. Lolo, nagpadala na ako ng tao para imbitahan si Binatang Chen. Umalis na muna tayo at saka na tayo mag-usap. Hala! Utos! Sige! Anong nangyayari? May multo. Chen Xiao. May masamang espiritu na nakapasok sa pamilya Su namin. Huwag kang matakot. Nandito na ako kaya ayos lang. Yung babae, nandito lang siya kanina. Chen Xiao, ano ba talaga itong nangyayari? Ito ay isang simpleng ilusyon lamang. Sino ba ang taong ito? Na gustong saktan kayo? Ang pamilya Gu ay baliw na baliw.
para agawin ang posisyon ng pinakamayamang tao. 3 malalaking pamilya na ang sinira nila para kainin ang kanilang yaman at kapangyarihan. Ngayon, sa huli, gusto na nilang saktan ang pamilya Su namin. Naglakas loob silang gumamit ng masamang mahika para manakit ng tao? Kung hindi masisira itong pamilya Gu, baka mapahamak ang Qiancheng. Magdudulot ito ng malaking problema sa hinaharap. Chen Xiao, nandyan na naman siya. Nandyan na naman siya. Ang mumunting trick na ito ay naglakas loob pa na magpakita sa harapan ko. Basag. Sino ka? Bakit mo sinisira ang plano ko? Anong klaseng tao? Ang nangahas sumira sa planong ito? Ay, Lolo? Ayos lang po ba kayo? Mayroong tao na nag-hack sa aking pandaraya at ginulo ang aking cauldron, kaya ako ay nagdusa sa backlash. Lolo, ang pamilya Su ay hindi pa talaga mamamatay. Tiyak na may proteksyon sila ng langit. May oras pa para huminto. Hempf. Walang katwiran. Gusto ko siyang mamatay kahit ang langit ay hindi siya mapipigilan. Lolo? Ang posisyon ba ng pinakamayamang tao? Talaga bang ganon ka-importante? Kung importante o hindi, malalaman mo lang kapag nakuha mo na. Ang sinumang humadlang sa akin, dapat mamatay? Walang sino man ang exception. Halos makuha ko na, pero 2 beses na na-break ng pamilya Su ang patibong na inilatag ko. Tiyak na may eksperto na tumutulong sa kanila. Titingnan ko kung sino. Talaga ang taong iyan. Nangangahas kumalaban sa akin, Gu Chengde. Lolo? Kahit sino pa siya. Hanapin mo siya para sa akin. Kahit anong mangyari, dalhin mo siya sa harap ko. Opo. Gagamitin ko siya bilang aking pugon para tulungan akong makamit ang sukdulang kapangyarihan. Pagdating ng oras na iyon, ang buong Qiancheng ay magiging akin. Ginoong Chen, nakita rin tayo sa wakas. Sino ka? Ano ang gusto mo? Huwag kang mag-alala, Ginoong Chen. Wala akong masamang intensyon. Gusto lang kitang makausap ng pribado. Ako si Gu Xiaoxiao ng pamilya Gu. Matagal ko nang hinahangaan ang iyong pangalan, Ginoong Chen. Ikaw pala ang Gu ng pamilya Gu na paulit-ulit na umaatake sa pamilya Su. Tama. Wala akong masamang balak sa pagpunta ko rito. Nais ko lang makipagnegosasyon sa iyo, Ginoong Chen. Sa mga taong gumagamit ng maruruming taktika na tulad mo, wala akong dapat pag-usapan. Sa mundo ng negosyo, laganap ang ganyang mga bagay. Maaaring tuso ang aking pamamaraan, pero ang pamilya Su ba ay mga inosenteng tao? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? 2 beses mong nasira ang patibong na inihanda ng aking lolo. Talaga namang kahanga-hanga ang iyong kakayahan. Ang aming pamilya Gu ay handang magbayad ng malaki para bilhin ang serbisyo mo at magtrabaho para sa pamilya Gu. Gusto mong magtrabaho ako para sa inyo na mga baliw at walang puso? Mangarap ka. Hindi mo ba iisipin ang iyong asawa at anak, Ginoong Chen? Mr. Chen, hindi mo ba iisipin ang tungkol sa iyong asawa at anak na babae? Naglakas loob kang takutin ako? Hindi ko sila magagawang saktan, pero dahil sa akin, ang iyong ginang at ang iyong anak na babae ay nananatiling ligtas at maayos. Kung iba ang dumating, baka hindi na sila ganoong kadaling kausapin. Ano ang ibig mong sabihin? Ang aking lolo ay determinado na makuha ang posisyon ng pinakamayamang tao sa Qiancheng at hindi siya titigil. Mr. Chen, 2 lang ang landas na pwede mong tahakin ngayon. Alinman sumunod sa pamilya Gu at bibigyan kita ng daan-daang milyon. Kung magmamatigas ka pa rin at patuloy na sasama sa Su Group upang labanan ng pamilya Gu, baka matapos ka sa kamatayan dito sa Qiancheng. Nakakatawa. Isang simpleng Gu Group na gustong kunin ang buhay ko. Tingnan muna natin kung may kakayahan kayo. Naniniwala akong malaki ang kakayahan mo, Mr. Chen. Ngunit, ang iyong asawa at anak ay hindi na sigurado. Nakuha ni Lola Shen ang iyong anak noong hindi ka handa, kaya lalo na ang pamilya Gu. Kapag ginalaw mo sila, ibabagsak ko ang buong pamilya Gu. Umalis ka. Sa pagsuway sa pamilya Gu, pagsisisihan mo ito. Lolo, Bakit? Nagpapanik ka na naman?
Lolo, ano ba ang ginagawa mo? Matagal na inalagaan ng pamilya Gu ang mga walang kwentang ito. Ngayon, sa wakas ay may silbi rin sila. Sila ay hamak na mababang uri. Ang kaunting esensiya at dugo na ito ay nakapagpataas lamang ng kaunti sa aking lakas. Ito, Ang taong pinahanap ko sa iyo. Ano na? Pagkatapos ko siyang sipsipin, ang aking kapangyarihan, tiyak na magtutungo sa mas mataas na antas. Ha 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 ha. Lolo, hindi ko napapayag si Chen mo na maglingkod sa pamilya ko. Basura, ano pa ang silbi mo? Ni hindi mo magawa ang maliit na bagay na ito. Kayo, magdala kayo ng mas maraming tao at pumunta agad sa pamilya Chen, ang kanyang asawa at anak, dalhin niyo rito na nakatali. Sa panahong iyon, kahit gaano pa kalakas si Chen mo, hindi siya makakatakas sa aking kontrol. Lolo, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, tiyak na. Hindi na kailangan. Manatili ka na lang sa bahay at panoorin mo kung paano ako magiging pinakamayamang tao sa lungsod ng Qian. Ha ha ha. Chinge. Xiao Xiao. Naku! Hello, asawa ko. Nasaan ka? Ayos lang ba kayo ni Xiao Xiao? Chen Xiao, ang iyong asawa at anak ay nasa akin. Naipadala ko na sa iyo ang address. Kung gusto mo silang makita, magmadali ka at pumunta rito. Pamilya Gu. Xiao Xiao. Tatay. Chen Xiao, ang bilis naman at nagkita ulit tayo. Ikaw na naman. Pinakawalan kita noong nakaraan. Tapos naglakas loob ka pang galawin ng asawa at anak ko. Naglalaro pa ng apoy. Huwag, mahal. Saktong dumating si Miss Gu at iniligtas niya kami. Kayo sa pamilya Gu, sa isang banda ay nais sakta ng tao, sa kabilang banda naman ay nais magligtas ng tao. Ito bang pagpapanggap ninyo ay para lang ako? Mapasakop sa inyong pabor? Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Chen Xiao, pakiusap, iligtas ninyo ang lolo ko. Chen Xiao, pakiusap, iligtas ninyo ang lolo ko. Ano ang ibig mong sabihin? Naniwala sa masamang payo ang lolo ko at nagsanay ng masamang kultibasyon, kaya ngayon ay wala na siyang bait at naging uhaw sa dugo at napakalamig. Alam kong pambihira ang inyong kakayahan, kaya pakiusap, iligtas ninyo ang lolo ko. Gusto nga ng lolo mo na kunin ang buhay ko at gusto mo pa akong magligtas sa kanya? Kontrolado po siya ng masamang kultibasyon at ngayon ay wala na siyang rason. Hindi magtatagal, baka lamunin na rin ang kanyang kamalayan at maging isang halimaw. Kaya nararapat lang yan sa lolo mo. Nagsasanay siya gamit ang esensya ng tao. Nang sinasaktan niya ang mga inosente, dapat naisip na niya na darating ang araw na ito. Ang lolo ko ay likas na mabait. Ilang buwan lang ang nakalipas nang sinimulan niya ang kultibasyong ito. At para lang iyon palakasin ang kanyang katawan, hindi ko rin alam kung paanong ang isang maling hakbang ay humantong sa ganito ngayon. Chen Xiao, nalinlang lang po ang lolo ko. Bago pa maging mas malaki ang kasalanan, pakiusap Chen Xiao, iligtas ninyo siya. Kung may nagawang mali, kailangang magbayad. Gusto mo akong magligtas sa kanya? Hindi maaari. Sino ka para kalabanin ako? Huwag lang ikaw, kahit pa ang buong pamilya ko, kahit pagsama-samahin ninyo, hindi pa rin kayo makakapantay sa akin. Alam kong hindi ako makakapantay kay Ginoong Chen, kaya paano ako gagawa ng hakbang laban sa iyo? Pero, ang kasalanang ginawa ng lolo ko, kahit gaano pa man ang maging kapalit, sapat na ang buhay ko. Ginoong Chen, biktima rin ng masamang tao ang lolo ko. Kung matutulungan ninyo kami, magpapakamatay ako bilang paumanhin. Ang pagligtas sa lolo mo, hindi naman imposible. Pero kailangan mong pumayag sa ilang kondisyon ko. Papayag ako kahit sa daang-daan. Kahit hingin mo pa ang buhay ko, malugod ko itong ibibigay. Una, kailangan mong gumawa ng kabutihan at maglingkod para linisin ang mga kasalanan ni Gu Chengde. Sige, pumapayag ako. Basta mailigtas mo ang buhay ng lolo ko, handa ang pamilya Gu na ubusin ang aming yaman para sa kawanggawa. Pangalawa, huwag na kayong gumamit pa ng masamang mahika habang buhay. Kung hindi magsisisi ang lolo mo, ako mismo ang kukuha ng buhay niya. Wala kang silbi. Mga walang silbi. Si Shen Qingge at ang anak niya, parang nalaman na po ng maaga kaya nakatakas. Iyon po ang dahilan kung bakit hindi namin sila nadala pabalik. Nangangahas ka pang magdahilan? Hindi mo man lang magawa itong maliit na bagay. Anong silbi ninyo sa akin? Ha? Hemp. Mga walang kwentang nilalang. Mukhang kailangan ko ng kumilos ng personal.
Titingnan ko kung saan makakatakas si Chen Mo. Matanda, hinahanap mo ba ako? Chen Mo. Kagagawa ko palang maghanap sa iyo. Pero ikaw na mismo ang lumapit. Lolo, itigil mo na po iyan. Gu Xiao Xiao. Akala ko kung bakit sila nagkamali. Ikaw pala ang traitor na nagbigay ng babala sa kanila. Ang posisyon ng pinakamayamang tao, malapit na sa aking mga kamay. Paano ko iyan bibitawan? Lolo, anong silbi ng pagiging pinakamayaman kung naligo ka naman sa dugo para makuha iyan? Lolo, pakiusapan mo na si Young Master Chen na alisin ang masamang lason sa iyong katawan at bumalik ka na sa tamang landas. Ha ha ha. Gusto mong magmakaawa ako sa batang ito? Mangarap ka. Kapag natapos ko na ang batang ito, saka kita sisingilin. Chen Mo, isasabay na kita sa libingan. Chen Mo, isasantabi na kita ngayon. Naghahanap ka ng kamatayan. Gu Chengde, nalulong ka sa masamang sining, sumisip-sip ng enerhiya ng iba, gumawa ka ng napakaraming kasamaan, ganap na walang pagpapahalaga sa buhay ng tao, ang iyong mga kasalanan ay hindi mapapatawad. Sino ka para husgahan ako, si Gu Chengde? Ang kanilang buhay ay nakakatulong sa pagpapalakas ng aking kapangyarihan. Isang biyaya iyon para sa kanila. Dahil hindi ka nagsisisi, wala akong pagpipilian kundi tapusin ka, upang hindi ka makapinsala sa Qiancheng. Hahaha. Hindi ka nagpapahuli sa yabang. Ang aking kapangyarihan ay nagawang perpekto. Tingnan natin kung gaano kalaki ang iyong kakayahan at naglakas loob kang magsalita ng walang ingat. Kapag naisip-sip ko na ang iyong enerhiya, ang buong Qiancheng ay magiging akin. Hindi ka nagsisisi kahit sa kamatayan. Hindi ito maaari. Hindi ako maaring matalo. Lolo? Ayos ka lang ba? Lolo? Ano ang nangyayari sa akin? Tingnan mo ang iyong sarili. Ito. Ako ba ang gumawa ng lahat ng ito? Ano ba itong nagawa ko? Lolo, tumayo ka muna. Chen Xiao. Maraming beses akong gumawa ng masama para manakit. At hindi ko inalintana ang buhay ng tao. Ang aking kasalanan ay napakabigat. Ang krimen na ginawa ko ay hindi na maikakaila. Nakikiusap ako kay Chen Xiao. Bigyan mo na lang ako ng mabilis na katapusan. Gusto mo ba talagang mamatay? Alam ko na ang aking nagawang kasalanan. Kahit ilang beses akong mamatay, hindi ko matutumbasan. Hayaan mo na akong bumaba at personal na magbayad sa kanila. Chen Xiao, gawin mo na. Kung gayon, pagbibigyan kita. Lolo! Dahil sa iyong taos-pusong pagsisisi, palalampasin muna kita sa pagkakataong ito. Maraming salamat, Chen Xiao. Ang utang na loob na pagligtas sa buhay ay hindi ko kayang suklian. Ano mang hiling ni Chen Xiao, sabihin lang po ninyo. Kaming mga pamilya Go ay handang dumaan sa apoy at tubig nang walang pag-aatubili. Bagamat pinalampas ko ang buhay mo ngayon, ngunit kung malaman kong muli kang mag-practice ng masasamang sining, tiyak na pupugutan kita ng ulo ng walang awa. Matapos ang pangyayaring ito, hindi ko na magagawang mag-practice ng masasamang sining na ito. Ito ay isang sinaunang aklat na nawala 1,000 taon na ang nakalipas. Balak ko sanang pag-aralan ito upang palakasin ang aking katawan. Sino ang mag-aakalang matapos kong praktisin? Nakagawa ako ng mga ganoong kasuklam-suklam na bagay. Hinihiling ko kay Chen Xiao na sirain ito. Ito ay... Ito. Mahal, may mali ba sa sikretong manual na ito? Chen Xiao? Ano po bang nangyayari? Hindi ito ganoon kasimple. Tila may nakatingin na sa inyo. Sa Qiancheng, ang mas mayaman at mas makapangyarihan kaysa sa pamilya Gu ay hindi nawawala ngunit itinuturing kong mapagbigay ang aming pamilya Gu. Sa pakikitungo sa iba kaya't hindi kami dapat nakasakit ng isang tao na gagamit ng ganitong paraan upang saktan ang pamilya Gu, hindi ba?
ang sikretong manual na ito ay inayos ng ibang tao? Ang sinumang magsanay ay magiging sunod-sunuran ng iba. Sadyang pinapakilos ng kalaban ang demonyong enerhiya sa loob mo, nagdudulot ng matinding kabaliwan, at nagiging malamig at uhaw sa dugo upang makamit ang kanilang layunin, ay gumagawa ng masama. Pero, ano ang mapapala nila rito? Kung hindi ako nakialam, siguro ay matagal nang naging pinakamayaman ang pamilya Gu sa Qiancheng. Sa oras na iyon, magiging isa lamang na tila napakalakas, ngunit sunod-sunuran na tau-tauhan. Makukuha ng kalaban ng hindi nagpapawis ang kapangyarihan ng buong Qiancheng. Sabihin mo, para sa kanila, ano pa ang mapapala nila? Sino ang nagbigay sa iyo ng sikretong manual? Naaalala mo pa ba? Ang santa ng kanlurang rehiyon. Santa, ayos lang po ba kayo? May tao pala sa lungsod ng Qian na kayang kumawala sa aking kontrol at pagbaliktarin ang aking kapangyarihan. Mukhang hindi dapat maliitin ang taong ito. Ibig po bang sabihin, susukuan na natin ang lungsod ng Qian? Susukuan? Katawa-tawa. Makikita ko kung sino itong taong nangangahas na sirain ang aking dakilang plano. Ang lungsod ng Qian ay talagang mapapa sa akin. Kahit sino mang humadlang sa aking landas, ay may 100 lamang kamatayan. Mangyari po lamang, Santa, mag-utos na kayo. Agad na ipunin ang 3,000 piling mandirigma, pumunta sa lungsod ng Qian, hanapin ang taong ito. Wala akong pakialam kung patay o buhay. Masusunod. Sandali. Maglabas din ng pabuya. Kung sino man ang makakakuha ng ulo ng taong ito, magbibigay ako ng 100 bilyon. Masusunod. Titingnan ko kung ano ang ipanlalaban niya sa akin. Ano ba ang halaga ng pagkawala ng isang lungsod ng Qian? Marami pa akong kayamanan at sa kalaunan, ang buong bansang dragon ay sasailalim sa aking kontrol.